natin simulan na ating talakayan, maaari ba kayong tumayo at inaanyayahan ko si Janeha para sa ating panalangin. So magandang umaga sa inyong lahat. So bago kayo magsiupo, pakipulot ng mga basura na inyong makikita at pakiayos na rin ng inyong mga upuan. So maaari na kayong umupo. Meron bang lumiban sa klase ngayon? Meron ba? Mabuti naman kung wala. Kahapon, tinalakay natin ang Floranta at Laura. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang Manik Buwangsi. So narito ang layunin sa Manik Buwangsi. Sa loob ng isang oras, 85% ng mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang tauhan sa paksang tinalakay na ipapakita ang mahalagang pangyayari sa pamamagitan ng pagkasunod-sunod sa kwento at ang panghuli ay naisusulat ng mga mag-aaral ang kaugnayan ng mga pangyayari sa kwento sa pangkasalukuyang panahon. Ngayon naman ay hatiin ko kayo sa 3 grupo. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Bawat pangkat ay mayroong isang miyembro na magsasagawa ng aking ipapakitang mga salita at habang ang iba naman ay ang manghuhula. So pumunta na dito ang unang membro na magsasagawa ng mga kilos. So paunahan lamang ito sa pagsagot at dapat ay itaas ang kamay. Unang salita. 1, 2, 3, go! Yes, unang pangkat. Ano? Tama, ito ay pagmamahal. So, merong isang puntos ang unang pangkat at wala ang dalawang at pangatlong pangkat. Ngayon naman, meron pa rin akong salitang ipapahula sa inyo. 1, 2, 3, go! Yes, pangatlong pangkat. Paggamiti, hindi. Unang pangkat. Tama, ito ay ang pagkalungkot. So ngayon naman sa panghuli, meron itong 3 puntos. So galingan ninyo. 1, 2, 3, go! Yes, pangatlong pangkat. Inggit, hindi. Pangalawang pangkat. Tama, ito ay ang pagkamasiyahin. So, ang nanalo sa round na ito ay ang pangalawang pangkat. So, ngayon ay hatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. So, kung makikita ninyo, meron akong papel dito na kung saan meron itong mga salita na inyong buuhin lamang sa 2 minuto. At ang pangkat na unang makapagtapos o makabubuo ay merong 3 puntos. Para sa unang pangkat at 2 pangkat. So, ang unang nakabuo ng mga salita ay ang pangalawang pangkat, subalit hindi nila ito nabuo ng tama dahil ang kanilang nabuo ay tan-puutli, samantalang ang tamang salita ay tuan-putli. Samantalang ang unang pangkat naman ay nabuo nila ng tama na kung saan ang salita ay Manik Buwangsi, ngunit sila ay nahuli sa pagbuo. Ngayon, sa ating ginawang activity, ano ang napapansin nyo sa mga pangalang Tuan Putli at Manik Buwangsi? Yes, Andrea? Tama, sila ay ang mga tauhan sa kwentong Manik Buwangsi. Sa tingin nyo, ano ang koneksyon ni Manik Buwangsi kay Tuan Putli? Yes, Janeha? Magkaibigan? Malapit na? Yes, Jerome? Tama, sila ay magkasintahan. So, ang Manik Buwangsi, ito ay nagmula sa Zamboanga na kung saan ang istorya nito ay patungkol kay Manik Buwangsi at kay Tuan Putli. Si Tuan Putli ay pinakamaganda sa kanilang magkakapatid. Maraming manliligaw, ngunit
hindi niya ito sinasagot. At sa isang araw na panaginipan ni Tuan Putli ang kanyang iniibig, na kung saan sa panaginip niya lamang ito makikita. At habang si Manik Buwangsi naman ay hindi siya pangkaraniwang tao, subalit isa siyang halimaw na hindi mamatay-matay. At noong unang araw o nung isang araw, hiniling ni Manik Buwangsi sa ala na gusto niyang bumaba sa mga tao. At yun naman ay sinang-oyunan ni ala. At habang bumaba si Manik Buwangsi ay nagbabalat kayo siyang ginintoang bayabas. Saan nagbabalat kayo si Manik Buwangsi? Sa ginintoang bayabas. Habang pumupunta o naglalakad, nagpapasya si Tuan Putli, meron siyang nakitang babae o matandang babae na kung saan meron siyang pinapakita o binibigay kang Tuan Putli na ginuntuang bayabas, na hindi alam ni Tuan Putli na ang ginuntuang bayabas na iyon ay nandun si Manik Buwangsi. At itinanim ito ni Tuan Putli, tinanim nila sa kanilang bakuran, at habang lumalaki ay nagiging masagana at mabusog ang ginito ang bayabas. At habang natutulog naman sa gabi, si Tuan Putli ay doon na siya dinadalaw ni Manik Buwangsi, na hindi niya alam na totoo na pala si Manik Buwangsi dahil nga bumaba si Manik Buwangsi. At nung kinalaunan ay hindi napansin ni Manik Buwangsi na siya'y nakatulog at naumagahan na siya. At ang pagising ni Tuan Putli ay sinabi niya kay Manik Buwangsi na totoo ka pala, hindi lang pala kita sa pananaginip ko nakita. At yon ay nagsimula na silang nagmamahalan sa isa't isa, at habang nagmamahalan sila ay merong mga kapatid ni Tuan Putli ay merong silang binabalak na kung saan pinagsasabihan nila si Tuan Putli na baka hindi ka naman niya totoong mahal, o baka isa ka sa babae ni Manik Buwangsi dahil nga merong taglay na kagapuhan si Manik Buwangsi. So doon, habang kinakausap siya ng mga kapatid ni Tuan Putli, ay si Tuan Putli ay nakaramdam ng selos at doon niya inaaway si Manik Buwangsi. At napag-isipan ni Manik Buwangsi na bumalik na lamang siya sa kanilang bahay, at doon na ay umiyak si Tuan Putli dahil hindi niya gusto mawalay kay Manik Buwangsi. At doon ay sinabi ni Tuan Putli kay Manik Buwangsi na sasama siya. At sinama rin naman ni Manik Buwangsi si Tuan Putli kasabay ng kanilang kabayo o puting kabayo. Habang naglalakbay sila sa makipot na tulay, merong mga taong sumisigaw na kung saan mga masasamang espiritu na hindi tinatanggap ang kanilang pagkakamatay. Natatakot si Tuan Putli. Habang natatakot si Tuan Putli, ay merong nadinig si Tuan Putli na tinatawag ang kanyang pangalan. Sinasabi niya, Tuan Putli, Tuan Putli. At doon niya nalaman na ina niya pala yun. Habang paglingon niya, ay doon na siya napunta sa ilog o sa lawa ng tulay na kung saan siya ay namatay. At wala na ring magagawa si Manik Buwangsi na kung saan ay hindi na sila nagsama sa huli dahil nga ay namatay si Tuan Putli ay nahulog sa lawa. Ngayon, alam kong nakikinig kayo sa aking kwentong tungkol kay Manik Buwangsi. Ngayon ay kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ito sa 10 minuto. At pagkatapos yung sagutan ay ibigay sa akin. Matapos kong maibahagi ang kwento, ngayon naman ay papangkatin ko kayo sa 2 grupo. Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Bawat pangkat ay merong gagawin na kung saan ang unang pangkat sa pamamagitan ng skit, pagsunod-sunurin ang mahalagang pangyayari sa kwento, habang ang pangalawang pangkat naman ay mula sa kwento, gumuhit ng mga bagay na kanilang ginamit na makikita sa kwento. Na kung saan meron lang kayong 21 minuto at pagkatapos ay meron kayong 3 minuto para ipresenta sa inyong mga kaklase. So, huwag niyong kalimutan ang pamantayan, description, ideya at wastong gramatika, 10 points para sa mahusay at naitalathala ng maayos, 7 na puntos naman may kulang sa ideya at paglathala, habang 3 puntos sa malabo at kailangan pang paunlarin.
So, masaya ako na ginalingan ninyo at nasagawa nyo ito ng mabuti. Ngayon naman, bigyan natin ang unang pangkat ng 3 palakpak dahil nakakuha sila ng 7 puntos. Habang ang pangatlong pangkat naman ay meron silang 10 puntos, kaya bigyan natin sila ng 5 palakpak. Habang ang pangalawang pangkat naman ay meron silang 7 puntos at bigyan natin sila ng 3 palakpak. Ngayon naman ay para sa ating evaluasyon, kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan itong tanong na balikan ng mahalagang pangyayari sa akda at iyong ignay ito sa mga pangyayari sa lipunan kung saan ka nabibilang. Pangyayari mula sa akda, kaugnayan nito sa lipunan na kinabibilangan nito. Meron lamang kayong 15 minuto para maisagawa ito. Dahil tapos na kayo, huwag niyo kalimutan ang ating takdarang aralin para bukas. Para sa ating takdang aralin, basahin ang kwentong Naging Sultan si Pilandok sa pahina 52 hanggang 54. At sagutan nito ang mga gabay na tanong na makikita sa pahina 56 at sagutan ito sa isang buong papel at ipasa bukas. So wala na mga katanungan? Goodbye class!